Basura sa gitna ng mga brilyante. Dahan-dahang humarap si Joy. Ulitin mo. Ngumiti si Darcy. Kalmado. Narinig mo. Gusto ko lang siguraduhin kung gaano kang kabastos. Lumapit siya. Hindi ako bastos. Honest lang. Honest bang tawag mo dyan? Sagot ni Joy. Sanay ka lang mag-insulto kasi walang sumasagot sa'yo. Tumigil si Darcy. Tinitigan siya. Hindi ka natatakot? Tanong niya. Hindi. Hindi kita kayang igalang. Bahagyang nagbago ang ngiti ni Darcy. Interesting. Bulong niya. Ikaw lang hindi sumusunod. Hindi ako nabibili. Lahat may presyo. Pwes, hindi ako. Tahimik. Mas lumapit pa si Darcy. Baka ikaw pang makasakit sa akin. Napatigil si Joy. At baka ikaw ang unang hindi ko kayang tiisin. Saglit silang nagkatitigan. At sa isang iglap, mula sa insulto at galit, may nagsimulang damdamin na pareho nilang hindi inaasahan. Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to our channel. Good morning, good afternoon, good evening, saan man kayo naroroon. Kamusta ho kayo? Sana ho ay okay na okay ang lahat. Nasa kalagitnaan na ba or almost end of the week na tayo? Sana ay okay na okay pa rin po kayo. At since nandito po ako ngayon, hayaan niyo po akong handugan kayo ng panibagong kwento. Pero bago ang panibagong kwento na yan, mag-shoutout muna tayo sa mga Ate Jane viewers natin na nag-comment ng kanilang reactions doon sa previous video natin noong isang araw. Shoutout sa inyo, Larina Sadoy from Calamba City, Laguna, at pinanood na ang ating video ng 7:52 AM daw, listening every day. Hello sa'yo, Larina! And also, shoutout kay Peresi Gayed Garino. Sorry, I hope na-pronounce ka ng tama ang name mo. From Hong Kong naman siya at napanood niya yung video natin at 12:35 PM. Ikaw ka, Ate Jane, anong oras mo pinapanood tong video na to? Comment mo na rin sa baba para ma-shoutout kita sa susunod nating mga video. At later nga po pala, bago matapos ang ating video, may another shoutout session naman tayo. Doon naman sa mga viewers natin and listeners na nag-comment about their realization, thoughts, and mga natutunan nila sa napakinggang kwento. So stay tuned for that at sana makita ko rin ang pangalan ninyo sa comment section. Okay, kung ready na kayo sa story natin today, magsimula na tayo. Basura sa gitna ng mga brilyante. Napatigil si Joy. Mabagal siyang humarap. Nakatayo si Darcy sa likod niya. Isang kamay ay nasa bulsa. Isang kamay may hawak na wine glass. Diretso ang tingin nito sa kanya. Hindi mabilis. Hindi nagmamadali. Parang sinadya. Talagang sinigurado na maririnig niya. May problema? Tanong ni Joy. Bahagya namang ngumiti si Darcy. Hindi mainit, hindi rin biro. Wala? Sagot niya. Napansin ko lang, medyo out of place ka? Sumulyap si Joy sa paligid. Mga damit ay mamahalin. Mga tao, kilala. Siya, simple lang. Kailangan ng invitation para makapasok dito. Meron ako. Tumango si Darcy ng dahan-dahan. May invitation ka nga, pero hindi ibig sabihin nun na bagay ka. May dalawang babaeng nasa likod ni Darcy ang nagkatinginan. Tahimik na natawa. Humigpit ang panga ni Joy. Diretsahin mo na nga ako. Lumapit si Darcy ng isang hakbang lang, pero sapat para maramdaman ni Joy ang presensya nito. Amoy mahal ang pabango.
Malinis, mabigat. Tumingin ka sa paligid, sabi nito. Mahina pero malinaw. Tapos tumingin ka sa sarili mo. Hindi umatras si Joy, kahit halos magdikit na ang distansya nila. Ginawa ko na. Wala akong nakitang problema. Napangisi si Darcy. Parang may hinahanap. Confident ka, sabi niya. Hindi, sagot na Joy. Sanay lang. Sa pagiging mahirap? Tanong ni Darcy. Diretso. May ilang napalingon. Hindi naman agad sumagot si Joy. Sa pagiging hindi namamahiya ng tao. Sagot niya. Saglit naman na tumahimik si Darcy. 1 segundo, 2. Pagkatapos ay bahagya siyang tumawa. Mababa. Interesting, sabi niya. May tapang? May respeto, sagot na Joy. Subukan mo kaya minsan. Nagtagpo ang mga mata nila. Hindi umiwas si Darcy. Hindi rin si Joy. May kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi lang galit. May ibang bagay na hindi agad maipaliwanag. Alam mo, sabi ni Darcy na mas mababa na ang boses. Karamihan sa mga tao dito, hindi nagsasalita sa akin ng ganyan. Well, hindi ako kasama sa karamihan. Matapang na sagot na Joy. Bahagyang nag-angat ng kilay si Darcy na parang na-curious. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Researcher ako ng foundation, sagot na Joy. Yung report na ginagamit ninyo para sa donation, akong gumagawa. Tumigil si Darcy. Ngayon, mas maingat na ang tingin niya. Talaga? Tanong niya. Tumango naman si Joy. Oo. Tinitigan siya ni Darcy. Hindi tulad kanina na parang hinuhusgahan, parang sinusuri. Hindi bagay, sabi niya ulit. Anong hindi bagay? Tanong na Joy. Ikaw? Hindi ka mukhang researcher, sagot niya. Napairap naman si Joy. At bakit? Ano ba dapat ang itsura ng researcher? Dapat ba naka-designer outfit din? Hindi, sabi ni Darcy. Dapat hindi. Ikaw, napangiti si Joy pero hindi masaya. Ang galing mo talagang mang-insulto, no? Hindi ako nang iinsulto, sagot ni Darcy. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi lahat ng totoo kailangan mong sabihin, sagot na Joy. Lalo na kung wala kang modo, dagdag pa niya. Saglit na natahimik ang paligid. Mas marami nang nakatingin. May mga cellphone na nakaangat. Modo? Ulat ni Darcy at bahagyang tumawa. Sa mundo ko, hindi uso ang modo. Resulta ang mahalaga. Sa mundo mo, sagot na Joy. Kaya pala ganyan ka. Nag-iba ang mukha ni Darcy. Hindi galit, hindi pa. Pero hindi na rin biro. Mag-ingat ka, sabi niya. Bakit? Tanong na Joy. Masasaktan ba ako? Lumapit pa si Darcy. Mas malapit. Halos wala nang pagitan. Hindi, sagot niya na mahina. Baka masira ka. Napatigil si Joy. Hindi siya agad nakasagot. May kakaibang bigat sa tono ni Darcy at hindi lang yon pananakot. Parang may ibang ibig sabihin. Pero bago pa man niya mo unawaan. Sir Darcy! Tawag ng isang lalaki mula sa gilid. Media is ready for your statement. Hindi naman agad lumingon si Darcy. Nakatingin pa rin siya kay Joy. Magaling ka magsalita, sabi niya. Pero hindi sapat yun dito. Hindi ko kailangan maging sapat para sa'yo, sagot naman ni Joy. Ngumiti si Darcy. Ngayon, mas malinaw. May halong inis at interes. Makikita natin,
sabi niya. Saka siya tumalikod. Joy, sandali lang. Huwag kang umalis sa parang hindi mo ako kilala. Napatigil si Joy sa hallway ng hotel. Hawak niya ang maliit niyang shoulder bag at mahigpit. Kakagaling lang niya sa ballroom. Mainit pang mukha niya sa hiya, galit at pagod. Huminga siya ng malalim bago lumingon. Nandoon si Marvin, ang dating manliligaw sa kanya noong college. Magulong buhok, pulang-pulang mata. May hawak na baso kahit nasa hallway na sila. Amoy alak siya kahit 2 hakbang lang ang layo. Marvin, hindi to ang tamang oras, sabi ni Joy. Ngumisi ito. Lagi namang hindi tamang oras para sa'yo eh. Uuwi na ako. Umatras si Joy. Tumama ang likod niya sa malamig na pader. Marble. Pero, mas nangingibabaw ang amoy alak ni Marvin. Tumabi ka nga, sabi niya. Bakit ba? May susundo ba sa'yo? Tanong ni Marvin. Hindi naman sumagot si Joy. Lalong lumapad ang ngiti ni Marvin. Wala naman, diba? Sabi nito. Kaya nga ikaw laging iniiwan eh. Tumigas ang mukha ni Joy. Enough. Pero hindi tumigil sa Marvin. Noon pa kita gusto, Joy. Pero lagi kang paimportante. Marvin, sabi niya na pinipigilan ng boses. Last warning. Umalis ka sa harap ko. Inabot nito ang braso niya. Mabilis na binawi ni Joy ang kamay niya. Huwag mo nga akong hawakan. May dumaan na 2 bisita, pero mabilis silang umiwas. Parang ayaw madamay. Parang hindi nila nakita ang takot sa mukha ni Joy. Sumakit ang dibdib niya. See? Bulong ni Marvin. Walang tutulong sa'yo. Doon kinabahan si Joy. Hindi ito ang Marvin na kilala niya noon, pero ngayon, lasing, mapilit, delikado. Tumingin si Joy sa dulo ng hallway. May exit papunta sa garden balcony ng hotel. Bukas ang glass door, may ilaw sa labas, mahina. May mga halaman, may kortinang puti na gumagalaw sa hangin. Doon siya naglakad ng mabilis. Joy! Tawag ni Marvin at hindi siya lumingon. Pumasok siya sa balcony. Malamig ang hangin, may gwardya pero malayo. Hinabol siya ni Marvin. Bakit ka tumatakbo? Sabi nito. Hindi ako tumatakbo. Lumalayo ako. Same thing. Mas pumilis pa ang kabog ng dibdib ni Joy. May ilang tao sa kabilang dulo ng balcony. Pero abala sa usapan. Hindi nila sila napapansin. Paglingon ni Joy, nakita niya si Marvin. Papalapit na naman. Wala na siyang oras. May isang lalaki sa madilim na bahagi ng balcony. Nakatalikod, matangkad, nakaitim na suit. Nakasandal sa railing habang may kausap sa phone. Pero mukhang kakatapos lang ng tawag. Hindi na nag-isip si Joy. Lumapit siya sa lalaki at hinawakan ng braso nito. At hinila paharap sa kanya. Please, makisama ka. Bulong niya. At bago pa ito makapagsalita, tumingkayad si Joy. At hinalikan siya. Mabilis sana. Peke sana. Panligtas lang sana. Pero, hindi iyon naging simple. Nanigas ang lalaki sa unang segundo. Pagkatapos, marahan itong hinuwakan ng bewang ni Joy. Hindi mahigpit. Hindi bastos. Parang tinatanong muna kung itutulak ba siya nito. Hindi siya tinulak na Joy. Narinig niya ang biglang paghinto ng yabag ni Marvin. Joy? Gulat na sabi nito. Pumikit si Joy, nanginginig ang kamay niya sa dibdib ng lalaking kaharap. Amoy mint, wine, at malamig na gabi ang suit nito. Malinis, mamahalin, pamilyar. Sobrang pamilyar. Dahan-dahang bumitaw si Joy. Huminga siya ng putol-putol. Pag-angat niya ng tingin, nanlaki ang mga mata niya. Si Darcy. Si Darcy Velasco. Nakatitig ito sa kanya. Hindi galit, hindi gulat. Nakakainis ang ngiti.
Is that how you say sorry for earlier? Bulong ni Darcy. Parang tumigil ang utak ni Joy. Hindi. Ikaw ang dapat kong isorry. Mahinang sagot niya. Mas lumapad ang ngiti ni Darcy. Pero ikaw ang humalik. Namula ang pisngi ni Joy. Emergency. Interesting emergency. Tumahimik ka nga. After that, mahina siyang tumawa. Impossible. Joy! Sigaw ni Marvin mula sa likod. Napapitlag si Joy. Nagbago agad ang mukha ni Darcy. Nawala ang ngiti. Tumingin siya kay Marvin. Malamig. Sino siya? Tanong ni Darcy. Wala. Mabilis sa sagot ni Joy. Wala? Singit ni Marvin. Ako lang naman ang naliligaw sa'yo hanggang ngayon. At umaasa pa rin na balang araw, bibigyan mo ako ng chance. Humakbang si Darcy sa harap ni Joy. Simple lamang ang galaw. Pero napaatras si Marvin. Lasing ka, sabi ni Darcy. Ano bang pakialam mo? Hamon ni Marvin. Boyfriend ka ba niya? Hindi agad sumagot si Joy. Dapat, sasabihin niyang hindi. Dapat, aalis na siya. Pero nakatingin si Marvin sa kanya na parang pag wala siyang kasama, hahabulin siya nito hanggang labas. Hinawakan ni Darcy ang kamay ni Joy. Mainit ang palad nito. Nagulat si Joy pero hindi siya bumitaw. Tumingin si Darcy sa kanya. Saglit lang at may tanong sa mata nito. Payag ka ba? Napakurap si Joy. Tumango siya ng halos hindi halata. Bumalik ang tingin ni Darcy kay Marvin. Yes, sabi ni Darcy. I'm with her. Napalunok si Marvin. Wala akong pakialam. Sabi nito pero mahina ang boses. Good, sagot naman ni Darcy. Then, leave. Tumawa si Marvin pero halatang pilit. Akala mo kung sino ka? Darcy Velasco. Malamig na sagot ni Darcy. At kung hindi ka aalis sa loob ng 10 segundo, ipapatawag ko ang security at sisiguraduhin ko may police report bago matapos ang gabi. Nawala ang kulay sa mukha ni Marvin. Seryoso ka? 10. Nanlaki ang mata ni Joy. 9. OA mo naman, sabi ni Marvin. 8. Lumapit si Darcy ng isang hakbang. 7. Nagtaas ng kamay si Marvin. Fine, aalis na. Bago tuluyang umalis, tumingin siya kay Joy. Magaling ka na talaga palang pumili ngayon, ha? Hindi sumagot si Joy. Nang mawala si Marvin sa hallway, saka lang niya naramdaman na nanginginig ang buong katawan niya. Binitawan niya ang kamay ni Darcy. Salamat, sabi niya na halos bulong. Hindi agad sumagot si Darcy. Tiningnan niya ang kamay ni Joy. Walang bahagi ng braso nito kung saan kanina siya hinawakan ni Marvin. Hinawakan ka niya? Tanong niya. Wala lang yun. Hindi yun wala. Natigilan naman si Joy at mababa ang boses ni Darcy. Kontrolado pero may galit doon. Hindi para sa kanya, kundi para kay Marvin. Okay naman ako, sabi ni Joy. Mukhang hindi ka okay. Hindi, sanay na ako. Mas sumama ang mukha ni Darcy. That's worse. Hindi alam ni Joy kung bakit tumama iyon sa dibdib niya. Kanina, siya ang nagpahiya sa kanya. Siya ang tumawag sa kanya ng basura. Siya ang dahilan kaya gusto niyang umalis ng mabilis. Pero ngayon, siya rin ang nakatayo sa harap niya. Parang handang makipag-away para sa kanya. Nakakainis, nakakalito, nakakakilig. Bakit ka dito? Tanong ni Joy. Balcony ito ng hotel, sagot ni Darcy. Hindi mo pag-aari. Umirap naman siya. Alam mo ang ibig kong sabihin. Tumingin si Darcy sa glass door
Pagkatapos ay bumalik sa kanya. Ayoko makipag-usap sa mga reporters. Dahil ba viral ka na? Dahil nakakainis sila? Hindi ba dahil guilty ka? Tumigil siya. May hangin na dumaan. Gumalaw ang buhok na Joy sa pisngi niya. Otomatikong itinaas ni Darcy ang kamay. Parang aalisin sana iyon. Pero huminto siya bago pa siya makahawak. Napansin iyon ni Joy. Pareho silang natahimik. Sana nagsorry ka kanina, sabi ni Joy. Bumaba ang tingin ni Darcy sa labi niya. Mabilis lang pero nakita ni Joy. Namula siya lalo. About kanina, sabi ni Darcy at naghintay sa Joy, pero hindi niya tinuloy. Napangiti na lang sa Joy na mapait. Mahirap ba? Ang alin? Humingi ng tawad. Tumingin siya sa malayo. Hindi ako sanay. Halata naman. Mahina ang wika ni Joy. Napatawa siya ng mahina. Totoong tawa. Nakakainis na maganda pakinggan. Palaban ka talaga, no? Sabi ni Darcy. Hindi. Napipilitan lang. Kapag may mayabang. Me? Tanong ng binata. Obviously. Lumapit siya ng konti. Hindi sobra. Sapat lang para bumilis ulit ang tibok ng puso ni Joy. Kung mayabang ako, sabi ni Darcy, bakit mo ako hinalikan? Dahil nakatalikod ka at hindi ko alam na ikaw yon. So kung alam mong ako, hindi mo gagawin? Never! Sure? Very sure. Ngumiti siya. But your face says otherwise. Ang kapal naman ng mukha mo. Sinabi mo na kanina. At uulitin ko pa. May ilang segundong hindi sila nagsalita. Sa loob ng hotel, naririnig ang boses ng host. Sa labas may dumaan na kotse. Sa balcony, silang dalawa lang ang parang naiwan sa sariling mundo. Pumuntong hininga si Joy. Kalilimutan natin yung halik, sabi niya. Hindi. Napatingin siya agad. Ano? Hindi ko makakalimutan. Mabilis ang sagot at direkta. Biglang uminit ang pisngi niya. Darcy. Joy? Parang mas lumakas ang tibok ng puso niya nang marinig ang pangalan niya sa boses nito. Ayaw niya yon. Dapat galit siya. Dapat naiinis siya. Pero bakit parang may humihila sa kanya? Don't look at me like that, sabi ni Joy. Like what? Tanong ng binata. Parang hindi mo ako pinahiya kanina. Nawala ang ngiti ni Darcy. Tinamaan siya. Good, naisip na Joy. Dapat lang. Hindi ko binabawi ang sinabi mo sa akin. Kahit tinulungan mo pa ako ngayon. I know. Di mo alam. Then tell me. Napatingin siya rito. Walang yabang sa mukha ni Darcy ngayon. Wala ring kamera. Wala ang mga kaibigan niyang plastic. Wala ang crowd. Siya lang. At iyon ang mas delikado. Kahit gaano kakayaman, sabi ni Joy, hindi mo alam ang pakiramdam na pumasok sa lugar na alam mong huhusgahan ka agad. Hindi mo alam ang pakiramdam na suotin ang pinakamaganda mong damit. Tapos, tatawagin ka lang palang basura. Napalunok si Darcy. Hindi mo alam kung gaano kasakit yon. Dagdag niya. Lumambot naman ang tingin nito. For once, hindi siya sumagot agad. Joy, sabi niya sa mababang boses. Pero bago pa niya maituloy, bumukas ang glass door. Sir Darcy, tawag ng assistant niya. Nahanap ko na po kayo. The press is asking. Tumigil ang assistant nang makita silang magkasama. Lalo na nang makita ang lapit nila. Joy stepped back. Agad. Uuwi na ako, sabi niya. Hatid na kita, sabi naman ni Darcy. Hindi na kailangan. After what happened, kailangan. Umiling si Joy. Hindi mo naman ako responsibility.
Tumingin siya sa braso nitong namumula pa rin. But tonight, you are. Natigilan si Joy. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o kikiligin. Kaya pinili niyang mainis. Ang yabang mo talaga, sabi niya. Ngumiti naman si Darcy ng konti lang. Pero useful. Ayaw ni Joy na matawa, pero muntik na. Hinawakan niya ang bag niya at naglakad papunta sa pinto. Bago pumasok, lumingon siya. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo kay Marvin. Pero hindi ibig sabihin nun na okay na tayo. Sumandal si Darcy sa railing. Hindi ko naman sinasabing okay na tayo. Good. Pero tungkol sa halik, kalilimutan mo. Mabilis sa sagot na Joy. Hindi. Darcy! Ngumiti siya ulit nang nakakaloko. Nakakainis, nakakakilig. Next time, sabi niya. Sabihin mo muna kung emergency. Umirap si Joy, pero hindi niya napigilan ng maliit na ngiti bago siya tuluyang pumasok sa hotel. At nakita iyon ni Darcy. Kaya, habang papalayo siya, narinig niya ang mahinang boses nito sa likod niya. May pag-asa? Isasara ang library? Hindi pwede, hindi ngayon. Nakatayo si Joy sa harap ng desk ni Mrs. Salvacion, ang head librarian. Hawak niya ang papel na may tatak ng city office. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang huling linya. Funding suspended, effective immediately. Joy, mahina ang boses ni Mrs. Salvacion. Wala na kayong magagawa sa ngayon. May magagawa tayo, sagot ni Joy. Mag-appeal tayo. Tatawag ako sa council office. Kakausapin ko ang foundation. Tinawagan ko na sila kaninang 8:00. At? Hindi agad sumagot ang matanda. Doon lumubog ang dibdib ni Joy. Luminga siya sa paligid ng library. Maliit lamang ang lugar, pero buhay. May lumang wooden shelves. Sa children's corner, may 3 batang nakaupo sa banig habang nagbabasa ng picture books. Sa computer section, may 2 estudyanteng gumagawa ng resume. Ito ang lugar na naglagtas kay Joy noong bata pa siya. Noong wala silang internet. Noong hindi niya kayang bumili ng libro. Noong nagtatago siya rito kapag ayaw niyang marinig ang away ng mga naniningil sa bahay nila. Pero hindi nila pwedeng isara to, sabi niya. Dito nag-aaral ang mga bata. Dito gumagawa ng thesis ang mga college students. Dito nag-a-apply ng trabaho ang mga walang laptop. Alam ko, sabi ni Mrs. Salvacion. Namumula ang mata nito. Pero may deadline tayo. 30 days. 30 days? Halos mapasigaw si Joy. Napalapit ang batang si Ella sa pinto ng office. Siya rin ang batang scholar na yumakap kay Joy sa gala. Ate Joy, sasarado na po ba ang library? Napalingon si Joy. Gusto niyang magsinungaling. Gusto niyang sabihing hindi. Pero hindi lumabas ang boses niya. Lumuhod siya sa harap ni Ella. Hindi ko hahayaang magsara to. Promise po? Masakit yon. Pero tumango si Joy. Promise. Paglabas niya ng office, agad niyang kinuha ang phone niya. May 23 missed calls. Puro reporters. May daan-daang messages. Viral pa rin ang video nila ni Darcy. May mga taong pumupuri sa kanya. May mga nag-iinsulto. May mga nagsasabing ginamit niya lang ang issue para sumikat. Wala siyang panahon para doon. Tinawagan niya ang city office. Busy. Tinawagan niya ulit. Busy pa rin. Pagkatapos ng 3 tawag, may pumasok na bagong message mula sa unknown number. Need help saving your library? Nanlamig ang batok na Joy. Sumagot siya. Sino to? Mabilis ang reply. The man you kissed last night. Napumura si Joy sa isip. Bago pa siya makapag-type, bumukas ang main door ng library.
Pumasok si Darcy Velasco. Hindi siya nakasuot ng tuxedo ngayon. Gray coat, white shirt, black slacks. Simple pero halatang mahal. Kasunod niya ang isang assistant na may dalang leather folder at 2 lalaking mukhang legal team. Tumigil ang mga tao sa pagbabasa. Ang mga bata napatingin. Si Mrs. Salvacion lumabas ng office. Si Joy naman, nananatiling nakatayo sa gitna ng aisle. Hawak ang phone. Mabigat ang tingin. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Lumapit naman si Darcy at amoy malamig na pabango at kape. Mukha siyang galing sa meeting. Hindi sa public library. "Good morning," sabi niya. "Hindi good ang morning." "Alam ko." Naningkit ang mata ni Joy. "Paano mo nalaman?" Tumingin siya sa folder na hawak ng assistant niya. "May mga paraan." "Hindi sagot yon. Hindi rin ito magandang lugar para mag-away." "Tama ka, library to. Kahinaan mo ang boses mo habang nagpapakamisteryoso ka dyan." May batang natawa sa gilid. Agad itong tinakpan ng nanay niya ang bibig. Bahagya namang ngumiti si Darcy. Still palaban. Still mayabang. Good. At least consistent tayo. "Darcy?" Matigas na sabi ni Joy. "Sabihin mo na nga, bakit ka ba andito?" Ibinigay ng assistant ang leather folder sa kanya. Inabot iyon ni Darcy kay Joy. Hindi niya kinuha. "Ano yan?" "Solusyon." "Hindi ako tumatanggap ng solusyon na hindi ko naiintindihan." "Then read it." Dahan-dahang kinuha ni Joy ang folder. Binuksan niya ito. Sa unang pahina nakasulat, Contract of Pretense. Kumunot ang noon niya. Binasa niya ang sumunod na linya. Agreement between Darcy Velasco and Joy Mendoza regarding public partnership representation for 12 months. Tumigil ang paghinga niya. "Public partnership?" tanong niya. "Magpapanggap tayong magkasintahan." Diretsong sagot ni Darcy. May nabitawang libro sa likod niya. Si Mrs. Salvacion na pahawak sa dibdib. "Ay, Diyos ko!" Namula ang mukha ni Joy. "Are you insane?" "Usually, no." "Hindi ako nakikipagbiruan." "Ako rin." Binalik ni Joy ang tingin sa kontrata. Bumilis ang basa niya. 1 taon, public appearances, interviews, controlled statements, no romantic commitment required, mutual benefit, at sa pinakahuling bahagi ng unang pahina, donation commitment, 5 million pesos to restore and expand the San Isidro Public Library System. Napatigil si Joy. 5 milyon. Hindi lamang 2 milyon, 5 milyon. Naramdaman niyang nanghina ang tuhod niya. "Oh, hindi to totoo," sabi niya. "Totoo yan." "Pero bakit?" "Because I can." Hindi. Bakit ako?" Tumingin sa kanya si Darcy. Diretso at seryoso. "Because people are watching us." "Dahil ba sa viral video?" "Yes." "So gagamitin mo ako para linisin ang pangalan mo?" "Gagamitin natin ang isa't isa," sagot niya. "I get public sympathy. You gotta save the library." Gusto siyang sampalin ni Joy. Hindi dahil mali ang sinabi nito, kundi dahil malinaw. Praktikal, walang emosyon. "Hindi ako produkto," sabi niya. "Hindi rin ako santo." Halata naman. Bumaba ang tingin ni Darcy sa labi niya. Saglit lang, pero nakita niya. "Careful," sabi nito. "Baka halikan mo ulit ako kapag galit ka." Nanlaki ang mata ni Joy. "Nasa library tayo." "I know. Kaya nga bumulong ako." "Ang kapal talaga ng mukha mo. Part of the charm." "Wala kang charm."
But your pulse says otherwise. Napahawak si Joy sa liig niya. Tumigil ka na nga. Pero hindi niya maikakaila ang init sa pisngi niya. Naiinis siya sa sarili. Naiinis siya kay Darcy. Naiinis siya dahil, kahit ganito, may kilig na sumisingit sa galit niya. Lumapit si Mrs. Salvacion. Joy, anak. Nakita ni Joy ang pag-asa sa mata ng matanda. Hindi nito kailangang magsalita. 5 milyon? Hindi lang nito maililigtas ang library. Maaayos nito ang bubong. Mapapalitan ng sirang computers. Makakabili ng bagong books. Magkakaroon ng reading programs, scholarship corner, free internet, at mas maraming batang matutulungan. Pero kapalit, 1 taon kasama si Darcy. 1 taon ng kasinungalingan. 1 taon na tititigan siya ng mga tao at sasabihin, baka pera lang ang habol niya. Bakit 1 taon? Tanong ni Joy. Enough time para makalimot ang public. At kung tumanggi ako? Kinuha ni Darcy ang isa pang papel mula sa assistant niya at inabot kay Joy. Budget projection, closure notice, listahan ng unpaid maintenance. Nasa 30 days ang library, sabi niya. Pero, realistically, 2 weeks lang bago mawala ng staff. Kung walang emergency funding, magsasara ang reading program. Next Friday. Nanginig ang kamay ni Joy habang hawak ang papel. Next Friday, tumingin siya sa children's corner. Si Ella nakaupo sa banig, pero hindi na nagbabasa. Nakatingin sa kanya, umaasa. Gusto ni Joy na umiyak, pero hindi ngayon. Huwag mo akong tititigan na parang alam mo ang tama para sa akin. Sabi niya para kay Darcy. Hindi ko naman talaga alam ang tama para sa'yo. Sagot nito. Alam ko lang, ang kaya kong ibigay. Pera. Power. Pareho lang sa mundo mo. Sa mundo mo, kailangan mo ngayon ng pareho. Masakit, pero totoo. Lumunok si Joy. May conditions ako, sabi niya. Bahagya namang tumaas ang kilay ni Darcy. Go on. Walang halikan. Ngumiti siya. Too late. Darcy. Fine. Walang halikan unless necessary. Never necessary. You'd be surprised. Walang hawakan ng walang permiso. Agreed? Walang pagpapahiya sa akin. Doon nagbago ang mukha niya. Agreed. Mas seryoso niyang sabi. Walang pakialaman sa trabaho ko. Depends. Darcy. Fine. Minimal. Full. Matagal siyang tumingin sa kanya. You negotiate well. Researcher ako, hindi ako dekorasyon. I know. Ang paraan ng pagsabi niya noon ay hindi katulad ng kahapon. Walang pagmamaliit. Parang totoong naniniwala siya. Saglit na kumirot ang dibdib ni Joy. Ayaw niya ng ganoong tono mula sa kanya. Nakakalito. Ibinigay ng assistant ang pen kay Darcy. Siya ang unang pumirma. Mabilis, malinis. Pagkatapos inabot niya ang pen kay Joy. Hindi agad yon kinuha ni Joy. Kapag pumirma ako, hindi ibig sabihin nun ay pag-aari mo na ako. Lumapit si Darcy, hindi naman sobra, sapat lang para marinig niya. Joy, sabi niya na mababa ang boses. Kung pag-aari kita, hindi kita pipilitin. Aalagaan kita. Natigilan siya. Mali ang timing, mali ang lalaki, mali ang sitwasyon. Pero, tumibok ng malakas ang puso niya. Don't, bulong niya. Don't what? Say things like that. Why? Because I might believe you. Saglit siyang hindi nakasagot. Pagkatapos ay lumambot ang tingin niya. Then maybe don't sign, sabi ni Darcy.
Napatingin si Joy sa kanya. Ano? Kung ayaw mo, don't sign. Sandaling nawala ang yabang nito. Sandaling mukha siyang tao. Hindi tycoon. Pero sa likod ni Joy, narinig niya ang boses ni Ella. Ate Joy, magsasara po ba talaga? Doon natapos ang alinlangan niya. Kinuha ni Joy ang pen, pumirma siya. Joy Mendoza. Pagkalapag ng pen, parang may bumagsak na bato sa dibdib niya. Nagpalakpakan ng ilang staff. Umiiyak si Mrs. Salvacion. Si Ella tumakbo at yumakap sa bewang ni Joy. Thank you po, sabi ng bata. Niyakap ni Joy si Ella, pero ang mata niya ay nasa kontrata. Sa kabilang panig ay nakatayo si Darcy. Tahimik, nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Joy na 2 oras bago dumating ang closure notice, may private call si Darcy sa isang opisyal ng City Hall. Hindi alam na isang pirma lang ni Darcy ang dahilan kung bakit biglang binawi ang pondo. Hindi niya alam na ang problemang pinasok niya ngayon ay ginawa ni Darcy para siya rin ang maging sagot. Ang alam lang ni Joy na iligtas niya ang library. Kahit kapalit noon, ay ang kamay ng lalaking minsan ang tumawag sa kanyang basura. Hindi ko susuotin yan. Nakatayo si Joy sa harap ng salamin. Hawak niyang itim na gown na inaabot ng stylist. Mahaba, fit at may slit sa gilid. Ma'am, ito po ang napili ni Sir Darcy, sabi ng stylist. Sabihin mo sa kanya mali siya. Hindi ako madalas magkamali. Wika ni Darcy. Napalingon sa Joy. Nasa pintuan si Darcy. Naka-white polo, sleeves rolled, nakatingin sa kanya na parang siya ang project niya. Pero hindi ako to, sabi ni Joy. Lumapit siya at tinignan ng gown. It will be. Hindi ako mannequin. Hindi rin naman kita ginagawang ganon. Pero ganon na rin yun. Joy, sabi niya na mas mababa ang boses. First public appearance natin. Kailangan na lang maniwala. Hindi naman kailangang magmukha akong ibang tao para maniwala sila. Hindi ka magiging ibang tao. Mas makikita lang nila kung sino ka. Umirap si Joy. Sa pamamagitan ng dress na mas mahal pa sa sahod ko ng 1 taon? 180,000 pesos? Diretsong sagot ni Darcy. Napaatras si Joy. Excuse me? Rental lang. Dagdag niya, huwag kang mag-aalala. Hindi yan nakakagaan ng loob ha. Pero mas okay kaysa bilhin, di ba? Napailing si Joy. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis sa'yo. Both? Tahimik siya saglit. Tumingin ulit sa salamin. Sa likod niya, abala ang 2 stylist. May makeup kit sa mesa. Amoy foundation at hairspray ang kwarto. Maliwanag ang ilaw. Malamig ang aircon. Fine, sabi niya. Pero kung may mangyari sa zipper na to, ikaw ang bahala. Deal. Lumabas si Darcy sandali habang nagpapalit si Joy. Pagbalik niya, nakagaw na si Joy. Tahimik siya. Hindi agad nakapagsalita si Darcy. Simple lamang ang ayos. Walang sobrang accessories. Nakalugay ang buhok na Joy na bahagyang naka-wave. Light makeup lang. Pero sapat para lumabas ang features niya. Lumapit ang stylist sa likod. Ma'am, zipper po? Huminga si Joy. Sige. Pero bago pa makalapit ang stylist, ako na, sabi ni Darcy. Napatingin ang lahat sa kanya. Sir, kami na po. It's fine. Lumapit siya kay Joy. Napatingin naman si Joy sa salamin. Nakita niya si Darcy sa likod niya. Malapit. Sobrang lapit. Kayang-kaya ko yan. Bulong niya. Hindi ko sinabing hindi. Sagot na Joy pero mabagal ang boses. Naramdaman niya ang presensya nito. Init, amoy pabango, halos wala ng pagitan.
Hinawakan ni Darcy ang zipper sa likod ng gown. Dahan-dahan niya itong tinaas. Dumaan ang daliri niya sa likod na Joy. Napapikit si Joy saglit. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pakiramdam. Parang may dumaan na kuryente mula sa likod, pababa sa buong katawan niya. Napahawak siya sa gilid ng salamin. Relax, bulong ni Darcy. Hindi ako natitensa, sagot niya agad. But your shoulder says otherwise. Tumahimik ka nga. Ngumiti siya. Cute. Natapos niya ang zipper pero hindi agad umatras. Nanatili siya sa likod ni Joy. Pareho silang nakatingin sa salamin. Magkatabi, magkasama. Parang totoo. Hindi ka basura. Biglang sabi ni Darcy. Napatigil naman si Joy. Hindi siya lumingon. Alam ko, sagot niya. Hindi ko dapat sinabi yan sa'yo. Tahimik at narinig ni Joy ang sariling tibok ng puso niya. Mabilis. Hindi niya inaasahan yon. Hindi yun apology pero malapit na. Late na, sabi niya. Pero totoo. Doon siya napalingon. Nagtagpo ang mata nila. Malapit, sobrang lapit. Kung gagalaw lang siya ng konti, pero umatras si Joy. Okay na ang zipper, sabi niya. Yeah, sagot naman ni Darcy. At pareho silang hindi agad gumalaw. Sir, singit ng assistant. Nasa lounge na po ang guests. Agad na nagbago ang aura ni Darcy. Bumalik ang pagiging kontrolado. Let's go, sabi niya. Pagpasok nila sa lounge, agad na napatingin ng mga tao. Malawak ang kwarto. May sofa, may bar at may ilang kilalang mukha. Mga socialite, anak ng negosyante, influencers. At agad din narinig ni Joy ang bulong. Siya ba yun? Yung researcher? Ang bilis naman ah. Girlfriend agad? Humigpit ang hawak ni Joy sa clutch niya. Pero bago pa siya makareact, hinawakan ni Darcy ang kamay niya. Natural, hindi pilit. Pero sapat para maramdaman ng lahat. Stay close, bulong niya. Hindi ako mawawala, sagot naman ni Joy. Hindi ikaw ang naalala ko. Napatingin siya dito. Hindi niya na natanong kung anong ibig sabihin. Lumapit ang isang babae, naka-red dress. Kilala, si Vanessa Cruz. Oh my God, sabi nito. Darcy, this is her? Yes, sagot niya. Tiningnan si Joy mula ulo hanggang paa. Ngumiti naman si Vanessa pero hindi totoo. Not bad, sabi nito. For a spontaneous choice. May pangalan ako, sagot ni Joy. Napataas ang kilay ni Vanessa. Oh, she talks. Surprise, sagot ni Joy. May ilang natawa. Relax, sabi ni Vanessa. Hindi kita inaaway. Curious lang ako. Ano naman nakita mo dito, Darcy? Hindi naman sumagot si Darcy agad. Tumingin siya kay Joy. Everything you don't understand? Sagot niya. Tahimik. Nawala ang ngiti ni Vanessa. Excuse me? Hindi lahat ng maganda. Halata agad. Dagdag niya. Are you saying na hindi ako maganda? Tanong ni Vanessa. No, sagot ni Darcy. Sinasabi ko lang na hindi lahat umiikot sa'yo. May lalaki na tawa sa likod. Nawala si Vanessa. Wow, sabi nito. Nagbago ka na nga talaga. Matagal na, sagot ni Darcy. Tumingin si Vanessa kay Joy. Good luck then. Mukhang project ka ngayon. Bago pa makasagot si Joy, careful, sabi ni Darcy. Malamig at diretso, napatigil si Vanessa. She's not a project. She's my partner. Dagdag niya. Tumahimik ang paligid. Narinig ni Joy ang sarili niyang paghinga. Partner. Hindi girlfriend.
Hindi palamuti, partner. Let's go. Sabi ni Darcy kay Joy at hinila siya papalayo sa grupo. Pagdating nila sa gilid ng lounge, binitiwan niya ang kamay nito. Hindi mo naman kailangan gawin yun, sabi ni Joy. Which one? Naipagtanggol ako. But I wanted to. Bakit? Tumingin siya sa kanya, walang biro. Because I don't like it when people talk about you like that. Pero pwede mo akong tawaging basura. Tumigil siya. Masakit pa rin. Hindi na, sagot niya. Hindi yung ganong kadali. Hindi ko naman sinabing madali. Nagkatinginan sila. May bigat, may init, may hindi pa malinaw. Bakit mo nga ba ako pinipili? Tanong na Joy. Hindi naman agad sumagot si Darcy. Lumapit siya ng konti. Hindi para manghawak. Para marinig lang siya. Because you didn't choose me? Sabi niya. Natigilan sa Joy. Lahat ng tao dito. Dagdag niya. Gusto ako. Ikaw lang ang hindi. Hindi ako interesado. I know. Good. Ngumiti siya. But that's a problem. Napairap sa Joy. Ang gulo mo. Mas gusto ko lang ang challenge. Hindi ako challenge. You are. Hindi ako laro. Hindi rin ako naglalaro. Tahimik ulit. Pero hindi awkward. May tensyon. May kilig. At pareho nila iyong nararamdaman. Sa unang pagkakataon, hindi lang galit ang dahilan kung bakit bumibilis ang tibok ng puso ni Joy kapag malapit sa Darcy. Sa unang pagkakataon, si Darcy, hindi na lamang nakatingin sa kanya bilang problema na kailangang solusyonan, kundi bilang babae na gusto niyang makuha, kahit hindi niya pa alam kung paano. Bakit hawak mo yan? Napatingin si Darcy mula sa lumang libro. Nasa dulo siya ng library. Sa mesa malapit sa bintana. Naka-white shirt siya. Walang coat. Nakaluwag ang sleeves. Sa tabi niya ay may isang tasang kape na kalahati na lamang ang laman. Si Joy ay nakatayo sa aisle. Hawak ang susi ng storage room. Galing siya sa pag-aayos ng donated books. Pagod ang katawan niya. Pero nawala iyon nang makita ang hawak na Darcy. Libro ito, sagot ni Darcy. Alam kong libro yan. Then why ask? Dahil paborito ko yan nung bata ako. Tumingin si Darcy sa cover. Luma, kupas, may tape sa gilid. May sulat sa unang pahina. Joy Mendoza, grade 5. Sa'yo pala to? Sabi niya. Lumapit si Joy. Hindi pala. Sa akin talaga. May pangalan mo nga. Bakit mo pinabasa? Bakit bawal ba? Hindi, nakakagulat lang. Na nagbabasa ako? Na marunong ka magbasa ng hindi financial report. Bahagyang ngumiti si Darcy. Masakit yun ah. Hindi pa nga ako nagsisimula. Umupo si Joy sa upuan sa tapat niya. Gabi na. Sarado na ang library sa publiko. Kaunti na lang ang ilaw. Amoy lumang papel, kape, at bagong mop ang paligid. Sa labas ng bintana, may dumaraang jeep at ilang taong nagmamadaling umuwi. Tumingin si Joy sa libro. Iyan ang unang libro ang natapos ko. Bakit? Kasi tungkol siya sa batang walang bahay, pero hindi sumusuko. Nagpaba ng tingin si Darcy sa pahina. Sounds familiar, sabi niya. Napatingin si Joy sa kanya. Ano? Nothing. Kinuha ni Joy ang libro mula sa kamay niya, pero hindi ito hinigpitan ni Darcy. Hinayaan niya. Binuklat niya ang pahina sa gitna. May lumang guhit ng lapis sa gilid. Maliit na bahay, may puno, may araw. Akong gumuhit nito, sabi niya. Akala ko noon,
Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, bibili ako ng bahay na may puno sa harap. Hindi mo pa ba nabibili? Hindi pa. Utang muna bago puno. Hindi naman natawa si Darcy. Akala ni Joy ay magbibiro ito, pero seryoso ang mukha niya. Magkano bang utang mo? Tanong niya. Nanigas si Joy. Hindi mo naman kailangang malaman. Gusto kong malaman. Bakit bibilhin mo rin ba? Tumigil sa Darcy. Hindi alam na Joy kung bakit parang tumama sa kanya ang sarili niyang sinabi. Sorry, sabi niya agad. Hindi ko dapat. Okay lang. Putol na Darcy. Pero halatang hindi okay. Ibinaba ni Joy ang libro. Bakit ka nandito ng ganitong oras? Hindi ako makatulog eh. Marami kang mansyon. Bakit dito? Tumingin siya sa mga shelf. Dahil tahimik dito. May library ka siguro sa bahay niyo, no? Meron? Mas malaki kesa dito? Mas malaki. Mas maraming libro? Oo. Then, bakit dito? Matagal siyang hindi sumagot. Sa labas ay may mahinang ulan na nagsimula. Tumama ito sa bubong ng waiting shed. Malamig ang hangin na pumapasok sa maliit na siwang ng bintana. Dahil dito, sabi ni Darcy. Walang umaasa na maging perfect ako. Natigilan sa Joy. Hindi niya inaasahan yon. Si Darcy Velasco, ang lalaking kayang bumili ng buong gusali. Nakaupo sa lumang mesa ng public library at mukhang pagod na pagod. Perfect? Tanong na Joy. Tumawa siya ng mahina. Walang saya. My father raised me like an investment. Hindi nagsalita si Joy. 8 years old ako nung unang beses niya akong pinaupo sa board meeting. Sabi ni Darcy. Hindi para matuto. Para ipakita sa mga tao na may tagapagmana siya. Tumingin siya sa kape. Hindi niya ininom. Kapag mali ang sagot ko sa tanong niya, hindi niya ako pinapagalitan sa bahay. Sa harap ng tao niya ginagawa. Kahit bata ka pa? Oo. Sumikip ang dibdib ni Joy. Ay anong sinasabi niya? Tumingin si Darcy sa kanya. Na mahina ako? Na sayang apelido ko? Na kung hindi ako magiging matigas, kakainin ako ng mundo. Napakagat si Joy sa labi. Darcy, hindi ko pinili ang buhay na to. Pinili niya para sa akin. School, business, connections, engagement, proposals, friends. Lahat may purpose. Lahat may kapalit. Pati pagiging malupit. Doon siya natahimik. Hindi naman umiwas si Joy. Tinuruan niya akong kapag nauna kang manakit, hindi ka masasaktan. Sabi ni Darcy. Akala ko totoo. Hindi? Hindi? Tumingin siya sa kanya. Kasi nung pinahiya kita, ikaw ang nasaktan. Pero ako ang hindi nakatulog. Hindi naman nakahinga agad si Joy. Simple lamang ang sinabi niya, pero mabigat. Bakit mo ginawa? Tanong niya. Kung alam mong mali. Dahil nakita kita sa gala. At nainggit ako. Nagulat si Joy. Nainggit? Oo. Sa akin? Oo. Darcy, tinahilang ng 20 pesos yung manggas ko noon. I know. Anong kinaiinggitan mo doon? Dumating ka ron na wala kang kailangang patunayan. Samantalang ako, buong buhay ko, pinapatunayan kong karapat-dapat ako sa perang hindi ko naman hiningi. Tahimik si Joy. Unti-unting nawala sa isip niya ang Darcy na tumawag sa kanya ng basura. Ang Darcy sa harap niya ngayon ay hindi mayabang, hindi malakas, pagod, mag-isa.
Akala ko kapag mahirap, laging gustong maging mayaman, sabi ni Darcy. Marami naman, sagot na Joy. Pero hindi ibig sabihin na gusto naming maging kagaya ninyo. Tinanggap niya iyon. Walang sagot, walang depensa. Fair, sabi niya. Napangiti ng konti si Joy. First time mo hindi lumaban. Pagod na ako. Sa akin? Sa lahat. Doon siya naawa. Ayaw niya sanang maawa. Mas madaling magalit. Mas madaling isipin na halimaw siya. Pero ngayon nakikita niya ang sugat sa likod ng yabang nito. Hindi na ganoon kasimple. Tumayo si Joy at pumunta sa maliit na pantry. Pagbalik niya, may dala na siyang paper cup na may mainit na tsokolate. Inabot niya iyon kay Darcy. Tiningnan niya ang cup. Ano to? Hot chocolate. 20 pesos lang sa sachet. Huwag ka nang magreklamo. Tinanggap niya. Hindi ako nagre-reklamo Good. Uminom siya at napapikit ng bahagya. Too sweet, sabi niya. Ayun ka na naman Pero okay lang. Umupo ulit si Joy sa tapat niya. Ilang segundo silang tahimik. Hindi awkward. Payapa. Joy, sabi ni Darcy. I'm sorry. Napatingin siya. Hindi niya inulit, hindi rin niya binawi. Nandoon lang ang apology. Diretso, walang palusot. For calling you that, dagdag niya. For making you feel small. Naramdaman ni Joy ang bigat sa lalamunan niya. Gusto niyang sabihin na okay lang, pero hindi naman talaga okay. Kaya sinabi niya ang totoo. Masakit yun. Tumango siya. I know. Hindi mo alam lahat. Then I'll listen. Doon unang lumambot ang puso ni Joy. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa gown. Hindi dahil sa pagtatanggol niya sa lounge. Kundi dahil ngayon, sa unang pagkakataon, hindi siya pinatahimik na Darcy. Pinakinggan siya na to. Binuksan ni Joy ang lumang libro at tinulak pabalik sa kanya. Tapusin mo, sabi niya. Bakit? Para malaman mo kung paano natapos ang kwento. Tiningnan siya ni Darcy. Happy ending ba? Hindi agad. Pero meron. Kung hindi susuko. Dahan-dahang ngumiti si Darcy. Maliit lang, totoo. At kung hindi marunong, tuturuang lumaban. By who? Tiningnan siya ni Joy. Huwag kang umasa agad. Mahina siyang tumawa. Pero sa likod ng tawa, nakita ni Joy ang lungkot na matagal niyang tinatago. At sa gabing iyon, sa lumang library na amoy papel at ulan, hindi na niya nakita si Darcy bilang mayabang na bilyonaryo. Nakita niya ang isang lalaking meron lahat, pero wala pa ring matakbuhan. At sa unang pagkakataon, gusto niyang manatili. Joy, sagutin mo. Tumawag ang nanay mo ng 6 na beses. Napatigil si Joy sa pag-aayos ng books sa Children's Corner. Hawak ni Mrs. Salvacion ang cellphone niya at namumutla. Kinuha agad ni Joy ang phone. May 6 missed calls nga mula kay Nanay Lita. May 2 text. Anak, umuwi ka. May tao sa bahay. May demolition team. Sabi nila aalisin kami ngayon. Parang binuhusan ng yelo ang dibdib ni Joy. Tinawagan niya agad ang nanay niya. Nanay? Nay, anong nangyayari? Sa kabilang linya ay maingay. May sigawan. May tunog ng makina. May umiiyak. Joy! Nanginginig ang boses ng nanay niya. Anak, andito sila. Pinapaalis kami. Sabi nila may order daw. Anong order? Kanino? Hindi ko alam. May dala silang papel. Ayokong pakinggan. Sabi ko may anak akong kakausapin sila pero pinapasok na nila ang gate. Nanlambot ang tuhod ni Joy. Umupo siya sa maliit na upuang pambata. Nay, makinig ka sa akin. Huwag kayong lalaban. Huwag kayong haharang sa makina. Andyan ba si June? Nandito umiiyak.
ayaw bitawan ang gamit ng tatay mo. Sumikip ang lalamunan ni Joy. Ang bahay nila sa probinsya, luma na. Gawa sa hollow blocks at yero. Hindi yon mansyon, pero bahay nila yon. Naipicturean mo yung papel, sabi ni Joy. Isan mo sa akin ngayon. Sige anak, bilisan mo. Namatay ang tawag. Nakatitig si Joy sa phone niya. Nanginginig ang mga daliri niya. Joy? Mahinang sabi ni Mrs. Salvacion. Anong nangyari? Bahay namin. Ginigiba. Sagot na Joy. Hindi na siya naghintay ng sagot. Kinuha niya ang bag niya, tumakbo palabas ang library. Sa labas, mainit. Amoy usok ng jeep at pritong pagkain mula sa karinderya sa kanto. Pero wala nang pumasok sa isip niya kung hindi ang boses ng nanay niya. Pumasok ang photo sa phone niya. Una, gate nila, nakabukas. Pangalawa, 2 lalaki naka-hard hat. Pangatlo, isang papel na hawak ang nanay niya. Nalikahan ni Joy ang image. Notice of Property Clearance. Authorized Developer, Montenegro Real Estate Development Corporation. Nanigas siya, Montenegro. Parang huminto ang mundo niya. Hindi Velasco Holdings ang nakasulat, pero alam niya ang pangalan. Nakita niya iyon sa isang business article tungkol kay Darcy. Montenegro Real Estate. Isa sa mga private acquisition arms ng grupo ng pamilya Velasco. Napatakip si Joy sa bibig. Hindi pwede. Tumawag siya kay Darcy, 1 ring, 2, 3, sinagot niya. Joy? Nasaan ka? Tanong niya. Office. Why? Pupunta ako dyan. Bakit anong nangyari? Mag-usap tayo ng harapan. Joy! Pinatay niya ang tawag. Pagdating ni Joy sa building ng Velasco Holdings, hindi siya naghintay sa reception. Ma'am, kailangan po ng appointment, sabi ng card. Sabihin mo kay Darcy Velasco andito si Joy Mendoza. Matigas niyang sabi. Ma'am, ngayon na. May nakita siguro ang guard sa mukha niya dahil tumawag ito agad. Pagkaraan ng 1 minuto, bumukas ang access elevator. Umakyat si Joy sa 38th floor. Pagbukas ng elevator, malamig ang hangin. Tahimik ang mga empleyado, pero lahat ay napatingin sa kanya. Hindi siya tumigil. Nakita niya si Darcy sa dulo. Palabas ang conference room. Naka-dark suit siya. May hawak na tablet, kasama ang 3 executives. Nang makita siya nito, agad nagbago ang mukha niya. Joy? Lumapit siya at hindi mabilis. Hindi mabagal. Diretso. Is this yours? Tanong niya at pinakita ang phone. Tinignan ni Darcy ang screen. Pagkakita niya sa pangalan ng kumpanya, nanigas ang panga niya. Joy, listen. Answer me. Pinauwi ni Darcy ang mga kasama niya gamit ang isang tingin. Umalis ang executives. Pero, halatang nakikinig pa rin ang iba. Sa office tayo, sabi niya. No? Dito. Joy. Dito! Sigaw niya. Tumahimik ang buong floor. Nanginginig na si Joy pero hindi niya ibinaba ang phone. Montenegro Real Estate. Kumpanya ninyo yan, diba? Hindi agad sumagot si Darcy. Doon pa lang alam na ni Joy. Napaatras siya ng kalahating hakbang. Diyos ko. Joy, hindi ganun kasimple. Simple lang, sigaw niya. May demolition team sa bahay namin ngayon. Pinapaalis ang nanay ko, pinapaalis ang kapatid ko, at pangalan ng kumpanya ninyong nasa papel. Lumapit si Darcy. I can't stop it. Natawa si Joy at basag. Masakit. Of course, kaya mong pigilan. Kasi kayo naman ang nagsimula. Pero hindi ko alam na bahay niyo yon. Pero alam mo may mga pamilyang aalisin. Natigil siya. Walang sagot. Doon lalong nasaktan si Joy. Alam mo, sabi niya, alam mo may mga bahay. May tao, may bata.
May nanay. Pero hindi mahalaga kasi lupa lang sa inyo. Joy, that land is part of a development deal made months ago. Months ago? Napahawak siya sa dibdib. So, habang pinapanggap mo akong girlfriend, habang nagbabasa ako ng paborito kong libro, habang nagpapakita kang parang may puso ka, kasama na pala sa plano niyang lupa namin. Hindi ko nga alam na sa inyo yon. Ulit niya ng mas madiin. Pero ngayon alam mo na. Yes. At ano? Sasabihin mo, bibilhan mo kami ng bagong bahay? Kung kailangan. Sobra ka. Hinugot na Joy sa bag niya ang kopya ng contract of pretense. Lukot-lukot na yon dahil dala niya yon lagi. Iniisip niya noon, proteksyon na yon, kasunduan. Linya sa pagitan nila. Ngayon, mukha itong bitag. Isinampal niya ang kontrata sa dibdib na Darcy. Ginamit mo lang ako para makuha ang lupa namin. Napatigal sa Darcy. Hawak niya ang kontratang nalaglag sa sahig. Hindi. That's not true. Talaga? Nangingilid ang luha na Joy. Biglang nawala ng pondo ang library. Bigla kang dumating na may solusyon. Bigla akong pumirma. Tapos ngayon naman, bahay namin ang tinatamaan ng kumpanya ninyo. Ilang bigla pa ba ang kailangan bago ko maintindihan, ha? Namula ang mata ni Darcy. Joy, listen to me. I never planned this part. This part. Ulit niya. So may parts pala. Ilan pang hindi ko alam? Hindi siya nakasagot. Doon na tuluyang bumagsak ang puso ni Joy. May sekreto siya. May mas malaki pa. Sabihin mo nga sa akin. Yung library na yon. Alam mo ba? Natigilan si Darcy. 1 segundo. 2, sapat na yon. Naiwan si Joy na nakatitig sa kanya. Parang may pumutok sa loob niya. Ikaw may gawa. Joy, ikaw ang dahilan kung bakit binawi ang pondo? Hindi siya sumagot. Nanlabo ang paningin ni Joy. Ang library, si Ella, si Mrs. Salvacion, ang promise niya, ang perma niya, lahat iyon ginamit. Di ako makapaniwala. Sabi niya na halos walang boses. Lumapit si Darcy at halatang desperado. I did it because I needed you close. Mas lalo siyang nasaktan. Kailangan mo ako malapit. Kaya sinira mo ang lugar na mahal ko. I was going to save it after you broke it. Tumulo ang luha niya. Hindi niya napinigilan. Alam mo ba kung bakit masakit? Kasi naniwala ako. Naniwala ako. Baka hindi ka ganun kasama. Naniwala ako may sugat ka lang. Naniwala ako kaya mong maging mabuti. Joy, please. Pero hindi ka naghahanap ng matatakbuhan. Naghahanap ka ng kontrol. Tinamaan siya. Halata sa mukha niya. Hindi. Mahina niyang sabi. Oo. Hinubad ni Joy ang bracelet na binigay niya para sa public appearance. Simpleng gold bracelet. May maliit na letter D sa lock. Nilagay niya yon sa mesa sa tabi nila. Ayoko na. Hindi pwede, sabi ni Darcy. Pwede. May kontrata tayo. Demanda mo ako. Joy, gawin mo. Pinunasan niya ang luha niya. Sanay naman kayong gumamit ng papel para manakit, di ba? Parang may sumampal kay Darcy. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya nagsalita. Tumalikod si Joy. At kita, sabi niya na basag ang boses. Huwag mo akong susundan. Delikado.
Mas delikado ka. Bumukas ang elevator. Pumasok si Joy. Bago magsara ang pinto, nakita niya si Darcy. Nakatayo sa gitna ng hallway. Hawak ang kontrata. Walang yabang, walang ngiti, mukhang nawalan. Pero hindi sapat yon. Dahil sa kabilang dulo ng phone niya, may bahay silang ginigiba. May nanay siyang umiiyak. May kapatid siyang takot. At may puso siyang muntik nang magmahal sa lalaking sumira sa lahat. Nagsara ang elevator. Doon lang siya humagulgol. Sandali! Huwag niyo munang galawin yan. Sumigaw si Joy habang tumatakbo papasok sa bakuran nila. Mabigat ang hininga niya. Pawis ang noo, hawak ang bag na halos malaglag na. Sa harap niya nakapark ang 2 bulldozer. Dilaw, maingay at may amoy ng diesel sa hangin. Nakabukas ang makina. May 4 na lalaking naka-helmet na nakatayo sa gilid. Pero, hindi gumagalaw ang mga makina. Anak, sigaw ng nanay niya na si Nanay Lita mula sa tabi ng bahay. Tumakbo ito papunta sa kanya at agad siyang niyakap. Nay, okay lang kayo? Hinihingal na tanong na Joy. Oo anak, pero kanina pa sila nandito. Bigla na lang silang tumigil. Napalingon si Joy sa bulldozer. Nakataas na sana ang bakal na pangwasak pero nakapirme. Bakit kayo tumigil? Tanong niya sa isang supervisor. Lumapit ang lalaki at may hawak itong papel. May order po. Anong order? Stop operations po. Nanlaki ang mata ni Joy. Kanino galing? Sa bagong may-ari po ng lupa. Parang tumigil ang mundo ulit. Anong bagong may-ari? Tanong niya. May bumili po ng property at ang lahat ng utang ng community. Hindi na po kami authorized mag-demolish. Napahawak sa Joy sa ulo niya. Hindi ko maintindihan. Lumapit si June. Kapatid niyang 14 na taong gulang. Namumula ang mata sa kakaiyak. Ate, sabi nito. Kanina pa sila ganyan. Akala namin trick lang. Hindi to trick, sabi ng supervisor. May legal documents na po. Kaka-receive lang namin. Inabot niya ang kopya kay Joy. Kinuha naman niya ni Joy. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa. Transfer of debt ownership. All outstanding liabilities acquired by anonymous buyer. Immediate suspension of eviction and demolition activities. Anonymous. Hindi pangalan. Hindi kumpanya. Walang mukha. Napaupo si Joy sa lumang monoblock chair sa gilid. Umikot ang paningin niya. Joy, sabi ng nanay niya. Anong ibig sabihin nito? Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Hindi na tayo palalayasin. Bulong niya. Napatakip sa bibig si Nanay Lita. Totoo? Tumango si Joy. Sa ngayon, oo. Biglang nagsigawan ng mga kapitbahay. May umiyak, may nagpasalamat sa langit. May nagyakapan. Ang dating tensyon, napalitan ng pag-asa. Pero si Joy nananatiling nakaupo. Anonymous buyer? Sino? At bakit? Kinahapunan na sa barangay hall si Joy. May meeting. Nandoon ang ilang residente. Ang kapitan at isang lalaking naka-formal suit. Abogado. Miss Joy Mendoza? Tanong ng abogado. Oo. Attorney Reyes po. Ako naka-assign para ipaliwanag ang legal transition. Umupo si Joy sa tapat niya. Sa mesa, may folder, may seal, may mga papel. Diretsahin na natin, sabi niya. Sinong bumili? Hindi po pwedeng ilabas ang identity ng client. Sagot ni Attorney Reyes. Bakit? Confidentiality clause po. Pero may karapatan kaming malaman kung sino ang may-ari ng lupa namin. Hindi po niya kinuha ang ownership para paalisin kayo. Then, bakit anonymous?
Hindi agad sumagot ang abogado. Tinitigan siya ni Joy. Magkanong binayad? Tanong niya. Binuksan ni Attorney Reyes ang folder. Total acquisition ng utang ng komunidad at property rights? 78,500,000 pesos. Nanlaki ang mata ng lahat sa paligid. 78 million? Ulat ni Joy. Yes. Isang tao lang? Yes. Cash? Combination of liquid assets and direct transfers. Napahawak si Joy sa dibdib niya. Ganito kalaki? Para lang pigilan ng demolition? Pero bakit daw? Tanong niya ulit. Hindi naman sumagot ang abogado. Pero sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, may alam siya. Attorney, sabi ni Joy na mas mababa ang boses. Kilala mo kung sino siya, diba? Tahimik. Please, kailangan kong malaman. Tumingin si Attorney Reyes sa paligid, sa mga tao, sa kapitan. Private po ito. Sa akin malang sabihin. Ilang segundo pagkatapos, dahan-dahan nagsalita ang abogado. Hindi ko po pwedeng sabihin ng diretso. Indirect na lang. Huminga siya ng malalim. Ang buyer, hindi gumamit ng company funds. Nanigas si Joy. Personal assets ang ginamit. Dagdag niya. Mas bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi rin po ito approve ng board ng kumpanyang kinabibilangan niya. Parang may sumuntok sa sikmura ni Joy. Meaning? Tanong niya na halos bulong. Meaning? Ginawa niya to laban sa sarili niyang sistema. Wala nang ibang pangalan ang pumapasok sa isip na Joy. Iisa lang. Si Darcy. Umiling siya agad. Hindi pwede. Miss Joy, hindi pwede. Siyang dahilan kung bakit nagsimula to. Hindi ko po sinasabing siya, pero siya. Tahimik si Attorney Reyes. At iyon na ang sagot. Napaupo si Joy ng mas mabigat. Ang lalaking sinampal niya. Ang lalaking tinawag niyang manloloko. Ang lalaking iniwan niya. Ang siyang nagligtas sa bahay nila. Hindi gamit ang kumpanya, hindi gamit ang pangalan niya, kundi gamit ang sarili niyang pera. At laban pa sa sarili niyang board. May kapalit ba? Tanong na Joy. Wala pong nakasaad? Walang kondisyon? Wala. Walang kontrata? Wala po. Mas lalong sumakit ang dibdib ni Joy. Hindi ito gaya ng ginawa niya sa library. Walang kapalit, walang kasunduan, walang control. Bakit? Tanong niya sa sarili. Walang sumagot. Lumabas si Joy ng barangay hall. Hapon na. Orange ang langit. May amoy usok mula sa nagluluto sa tabi-tabi. Naglakad siya papunta sa bahay nila. Nakatayo pa rin ang bulldozer. Pero patay na ang makina. Tahimik sa bakuran. Nag-aayos ng gamit si June. Si Nanay Lita naman, kausap ang kapitbahay. Mas magaan na ang mukha. Joy, tawag ng nanay niya. Mabuti na lang at may tumulong sa atin. Tumango siya at hindi siya makangiti. Kilalang tao siguro yun ay, sabi ng kapitbahay. O baka politiko, dagdag naman ng isa. Hindi sumagot si Joy. Alam niya kung sino. At iyon ang mas mabigat. Pumasok siya sa loob ng bahay. Maliit, mainit, may lumang electric fan sa gilid. May larawan ng tatay niya sa dingding. Umupo siya sa kama. Tahimik at inilabas niya ang phone niya. Nandoon pa rin ang last call niya kay Darcy. Nandoon pa rin ang galit niya. Nandoon pa rin ang mga salitang sinabi niya. Ginamit mo lang ako. Mas delikado ka. Pinikit niya ang mga mata niya. Kung ginamit siya, bakit siya iniligtas? Kung kontrol ang habol nito, bakit walang kapalit?
Kung laro lamang, bakit ang laki ng isinugal? Bakit mo ginawa to? Bulong niya. Walang sagot. Pero sa unang pagkakataon mula nang umalis siya, hindi nagalit ang nangingibabaw sa puso ni Joy, kundi tanong. At isang bagay na pilit niyang tinatanggihan, pag-aalala. Para sa lalaking sinaktan niya, para sa lalaking hindi pala siya iniwan. Kahit siya ang unang umalis. Pinirmahan mo yon ng walang approval ng board? Umalingaw-ngaw ang boses sa conference room. Malamig ang hangin, malawak ang mesa at nakatayo si Darcy sa dulo at tahimik. Sa harap niya ang ama niyang si Roberto Velasco. Matanda, matalim ang mata. Malamig magsalita. Personal funds ko yon, sagot ni Darcy. Personal funds? Natawa ng walang saya ang kanyang ama. 78 million pesos ang ginastos mo para sa isang squatters area? Community. Matigas sa sagot ni Darcy. Pareho lang. Humigpit ang kamao ni Darcy. Hindi sila pareho, sabi niya. Tumayo ang isa pang board member. Darcy, this is not about emotions. You interfered with a development project worth 600 million pesos. Hindi ko sinira ang project. Inadjust ko lang. Inadjust? Sigaw ng isa. You blocked the demolition. Because there are families. We don't run a charity. Maybe we should start. Putol ni Darcy. Tumahimik ang kwarto. Mas lalong sumama ang mukha ng ama niya. Tinuruan kitang maging matalino. Hindi mahina. Hindi ka hinaan ng hindi manakit. Sa mundong ito, oo. Nagtagpo ang mata nila. Walang umiwas. Kung ipagpapatuloy mo to, dagdag ng ama niya, tatanggalin ka namin sa posisyon mo. Hindi gumalaw si Darcy. Then, do it. Sabi niya. Nanlaki naman ang mata ng mga tao sa paligid. Darcy, bulong ng isang direktor. Kung ang kapalit ng posisyon ko ay pananatili ng mga pamilya sa bahay nila, pipiliin ko yon. Tahimik, mabigat. Is that final? Tanong ng ama niya. Yes. Tumango ito. Then, effective immediately, you are suspended pending board review. Hindi kumurap si Darcy. Hindi siya umalis agad. Kinuha niya ang coat niya sa upuan, tumalikod, at naglakad palabas. Walang lingon. Anak, may balita ako. Nasa labas si Joy at nakaupo sa maliit na bangko sa harap ng bahay nila. Hawak niya ang lumang libro na binigay niya kay Darcy. Hindi niya alam kung bakit dala niya yon. Lumapit sa kapitbahay, si Aling Rosa may hawak na cellphone. Anong balita po? Tanong ni Joy. Inilabas sa news. Yung bilyonaryo, si Darcy Velasco, pinatalsik daw sa kumpanya nila. Napatigil si Joy. Ano? Mahina niyang tanong. Oo, trending daw ulit. May issue daw sa board. May ginawa raw siyang hindi nila gusto. Nanlambot ang katawan ni Joy. Hindi niya na kailangang hulaan kung ano iyon. Salamat po, sabi niya. Kahit hindi niya maramdaman ang boses niya. Umalis si Aling Rosa at naiwan sa Joy. Nakatingin sa lupa. Ginawa niya yon para sa amin. Para sa bahay nila. Para sa community. At ngayon, nawalan siya ng posisyon. Napapikit si Joy. Bakit mo ginawa to? Bulong niya. Hindi pa siya nakakapag-isip ng susunod na gagawin. Tumunog ang phone niya. Unknown number. Sinagot niya agad. Hello? Miss Joy Mendoza? Opo. From St. Gabriel Medical Center po. May pasyente po dito, si Darcy Velasco. Nanlamig ang katawan ni Joy. Ano po nangyari? Mabilis siyang tanong. Na-aksidente po siya.
car crash. Nasa emergency room siya ngayon. Hindi na niya narinig ang iba. Nasaan po kayo? Tanong niya agad. Nasaan siya? Halos sumigaw si Joy pagpasok sa ospital. Amoy antiseptic. Maliwanag ang ilaw, may dumadaan na nurse. May umiiyak sa gilid. Ma'am, kalma lang. Si Darcy Velasco, nasan siya? Tinuro ng nurse ang hallway. Emergency wing, room 3. Hindi na siya naghintay pa. Tumakbo siya. Pagdating niya sa pinto, nakabukas ito ng bahagya. Huminga siya ng malalim. Pagpasok niya, nakita niya si Darcy. Nakahiga, may benda ang ulo. May gasgas sa braso. May tubo sa kamay. Maputla. Parang ibang tao. Hindi ang lalaking mayabang. Hindi ang lalaking kontrolado. Isang lalaking sugatan. Lumapit si Joy, mabagal. Darcy, hindi siya gumalaw. Akala niya itulong. Pero, gumalaw ang daliri nito. Dahan-dahang nagmulat ng mata. Joy, mahinang boses nito pero malinaw. Napatakip si Joy sa bibig niya. Anong ginawa mo? Ngumiti siya ng konti. You're here. Of course I'm here. Sabi niya na nanginginig. Na-aksidente ka, ano bang iniisip mo? Nagmamaneho ka ng ganong kabilis? Late na ako. Para saan? Hindi agad siya sumagot. Tiningnan niya si Joy. Diretso. Sa'yo. Parang may tumama sa dibdib ni Joy. Bakit? Tanong niya na mahina. Kailangan kitang makita. Para saan? Para humingi ng tawad. Napaluha si Joy. Darcy? Are they okay? Putol niya na pilit bumabangon. Sino sila? Family mo? Nanay mo? Kapatid mo, okay ba sila? Natigilan si Joy. Hindi niya inaasahan yon. Hindi, okay ka ba? Hindi, nasaktan ka ba? Kundi, sila. Oo, okay sila. Sabi niya. Umiiyak. Dahil sa'yo. Napapikit si Darcy, tuminga ng malalim. Good? Good. Ulit na Joy. Iyon lang? Enough na yun. Hindi naman na napigilan ni Joy na tumulo ang luha niya. Hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba magtatanong kung bakit kita iniwan? Alam ko naman kung bakit. Pero hindi mo alam ang lahat. Alam ko na nasaktan ka. Mas lalo siyang umiyak. Ginamit mo ako. Oo. Diretsong sagot niya at walang depensa. Pero hindi yon ang buong totoo. Dagdag pa niya. Then ano? Tiningnan siya ni Darcy ng mahina pero totoo. Nagmahal ako. Tumigil ang mundo. Hindi nakagalaw si Joy. Hindi siya nakasagot. Hindi ko planong mangyari. Dagdag niya. Pero nangyari. Darcy, hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging dahilan kung bakit pipiliin kong talikuran ng lahat. Napahawak si Joy sa kama. Pati kumpanya mo, sabi niya. Pwede akong gumawa ulit ng kumpanya. Hindi ko kayang palitan ka. Parang hindi siya makahinga. Ganito ba kasimple? Ganito ba kadiretso? Bakit mo ako pinili? Dahil ikaw lang hindi ako pinili. Sabi niya ng mahinang ngiti. Natawa naman si Joy sa gitna ng luha. Ang gulo mo talaga. Alam ko. Tahimik sandali. Tinitigan niya si Darcy. Sugatan, pagod, pero totoo. Hindi na siya yung lalaking kinaiinisan niya. Hindi na rin yung lalaking kiniligan niya. Mas higit pa. Bakit ka nagmadali? Tanong niya ulit. Akala ko hindi na kita makikita. Bakit naman? Dahil sinabi mong huwag kitang sundan? Napapikit si Joy. Naaalala niya ang sarili niyang salita. Masakit. Darcy,
Sorry sa lahat. Hindi na siya nagdagdag. Hindi na siya nag-explain. Nandoon lang ang salitang yon. Totoo, tahimik. Lumapit si Joy. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay na Darcy na mainit pa rin. Buhay. At least buhay ka, sabi niya. Ngumiti siya ng mahina. Worth it. Hindi worth it ang maaksidente. Worth it kung makita kita. Umiling si Joy, pero hindi niya mapigilan ng ngiti sa gitna ng luha. Ang kulit mo. Sa'yo lang. Tahimik ulit. Pero ngayon hindi na mabigat. May sakit pa rin, may galit pa rin, pero may pag-asa. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi na sigurado sa Joy kung kaya pa niyang iwan si Darcy ulit. Joy Mendoza, kailangan kitang makausap. Napatigil sa Joy sa pagtuturo sa 3 batang nagbabasa sa reading table. Paglingon niya, nakita niya si Darcy sa entrance ng library. Nakatayo siya roon, payat ng konti at may maliit na peklat sa gilid ng noo. Naka-dark blue polo siya. Hindi suit, simple, pero kahit na ganoon tumigil pa rin ang lahat sa paggalaw. Sir Darcy! Sigaw ni Ella mula sa children's corner. Tumakbo ang bata papunta sa kanya. Bagyang napangiti. Si Darcy. Yumuko siya't sinalubong ang yakap ni Ella. Careful! Sabi ni Joy agad. May sugat pa siya. Tumingin si Darcy kay Joy habang nakayakap si Ella sa kanya. Concerned ka? Medical observation, sagot na Joy. Sure. Nawala si Joy. Huwag ka magsimula. Late na. May ilang staff na natawa. Nag-iba ang library ngayon. May bagong shelves, maliwanag na study area, 10 bagong computers, at isang malaking sign sa gilid, San Isidro Community Library Renewal Project. Amoy bagong pintura, papel at kape mula sa maliit na pantry. Sa mga mesa may mga batang nagdo-drawing. May 2 researcher na nag-aayos ng survey forms. May mga nanay na naghihintay sa reading corner. Ito ang pangarap na Joy. At si Darcy, ang lalaking muntik niya ng kamuhian, ang tumulong para mabuhay ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong na Joy. Sinabi ko na 'di ba kailangan kitang makausap? Pwede naman sa labas. Hindi. Kumunot ang noo niya. Bakit? Tumingin si Darcy sa paligid, sa staff, sa mga bata, sa mga researcher, sa mga taong nakakita kung paanong nagsimula ang lahat. Dito ka kailangan sabihin. Kinabahan si Joy. Darcy, kung ano man yan. Lumapit siya. Mabagal, diretso. Tumigil siya sa harap ni Joy. May sasabihin ako, sabi niya. Darcy. Bago pa niya matapos ang pangalan nito, lumuhod si Darcy sa harap niya. Nanlaki ang mata ni Joy. May nabitawang folder ang isang researcher. May napasigaw na bata. Si Mrs. Salvacion na pahawak sa bibig. Anong ginagawa mo? Bulong ni Joy, nanginginig. Tumingala si Darcy sa kanya. Walang yabang, walang maskara. Ginagawa ko lang dapat kong matagal nang ginawa. Tumayo ka nga. Darcy, maraming tao. I know. Tumayo ka. Not until you hear me. Napalunok si Joy. Ang pinaka-proud na lalaking nakilala niya. Ang bilyonaryong dating hindi marunong yumuko kahit mali. Ngayon ay nakaluhod na sa harap niya. Sa gitna ng public library. At hindi siya nahihiya. Joy, sabi ni Darcy na malinaw ang boses. Binili ko ang mga utang ninyo. Tahimik ang buong library. Hindi naman gumalaw si Joy. Hindi lang bahay ninyo. Dagnik niya. Pati utang ng ibang pamilya sa community. Pati penalties. Pati legal claims sa lupa. Alam ko. Mahina niyang sabi. Pero hindi mo alam kung bakit. Huminga siya ng malalim. Hindi ko ginawa yan para maging hero. Tumulo ang luha na Joy kahit pinipigilan niya. Hindi ko ginawa yan para mapatawad mo ako agad.
Hindi para pumalik ka. Hindi para sabihing mabait ako. Tumingin siya sa kamay ni Joy. Ginawa ko yan dahil hindi ko kaya mabuhay sa mundong wala ang respeto mo. Napahawak sa Joy sa dibdib niya. Darcy, buong buhay ko, binili ko lahat. Oras ng tao, loyalty, silence, applause, galit, kahit forgiveness. Akala ko nabibili lahat. Tahimik ang mga bata, kahit sila ramdamang bigat. Pero ikaw, dagdag niya, hindi kita mabili. Hindi kita mapasunod. Hindi kita mapatahimik. At noong nawala ang respeto mo sa akin, doon ko naintindihan kung gaano ako kahirap kahit bilyonaryo ako. Napaluha na rin si Mrs. Salvacion sa gilid. Lumuhod si Joy ng kaunti para magkapantay sila ng tingin. Pero hindi pa niya hinawakan si Darcy. Nasaktan mo ako, sabi niya. Tumango siya. Alam ko. Sinira mong tiwala ko. Yes. Ginamit mo ang library para mapalapit ako sa'yo. Yes. Dapat galit pa rin ako. Karapatan mo yun. Dapat hindi kita pinakikinggan ngayon. Alam ko. Pero bakit? Bakit sa dami ng maling ginawa mo, bakit nararamdaman kong nagsisisi ka talaga? Namasa ang mata ni Darcy. Because I am. Simple, diretso, totoo. Dahan-dahan kinuha ni Darcy ang maliit na papel mula sa bulsa niya. Hindi yon sing-sing. Hindi regalo. Papel. Inabot niya kay Joy. Ano to? Tanong niya. Termination of contract ng pretense? Sagot niya. Permado na ako. Nanigas sa Joy. Hindi na kita kailangang magpanggap. Hindi na kita kailangang pilitin. Hindi na kita kailangang itali sa pangalan ko. Binuksan ni Joy ang papel. Totoo nga, tinapos na ni Darcy ang kontrata. Walang penalty, walang kapalit. Malaya siya. Doon ay mas lalong bumigat ang luha niya. Bakit ngayon? Tanong niya. Dahil kung mananatili ka. Gusto ko manatili ka dahil gusto mo. At hindi dahil may utang ka. Hindi dahil may kontrata. Hindi dahil may library na kailangang iligtas. Nanginig ang labi na Joy. Paano ko umalis ako? Ngumiti si Darcy ng malungkot. Then, I'll spend the rest of my life becoming someone who deserved you. Kahit hindi na kita makuha. May ilang staff na napaiyak. Si Ella nasa tabi ni Miss Salvacion. Pinupunasan ng mata gamit ang manggas. Hindi na kinaya ni Joy. Hinawakan niya ang mukha ni Darcy. Mainit ang balat niya. Totoo, buhay. Ang tanga mo. Bulong niya. Mahina siyang tumawa. I know. Sobrang tanga. Yes. Pero, huminga siya ng malalim. Hindi ka na tulad noon. Tumingin siya sa kanya. Umaasa pero takot. Hindi pa ako tapos magalit, sabi ni Joy. Tumango siya. Okay. Hindi pa ako tapos masaktan. I'll wait. Hindi madali. I know. Baka araw-araw kitang pagalitan. Deserve ko yan. Baka ipaalala ko lagi lahat ng ginawa mo. Tatanggapin ko. Baka matagal bago ako muling magtiwala. Tumingin si Darcy sa kanya ng diretso. Then, I'll earn it. Sabi niya. Doon bumigay si Joy. Dahan-dahan niya siyang niyakap. Mahigpit. Naramdaman niyang napahinga si Darcy na parang ngayon lang ulit na buhay. Pumikat siya. Habang nakaluhod pa rin ito, ang mukha ay nasa balikat niya. Nagpalakpakan ng mga bata. Sumunod ang staff.
Pagkatapos ang mga researcher, hindi malakas agad, pero totoo. Masaya, punong-puno ng pag-asa. Bumulong si Darcy sa kanya. Can I stand now? Napatawa si Joy habang umiiyak. Oo, baka bumuka sugat mo. Tumayo siya, pero hindi binitawan ang kamay niya. Joy, sabi niya. Ano? Wala na tayong kontrata. Alam ko. Lumapit siya ng konti. So, kung hahawakan ko ang kamay mo ngayon? Tumingin si Joy sa kamay nilang magkadikit. Permiso muna, sabi niya. Ngumiti siya. Can I hold your hand? Namula siya, pero tumango. Yes. Hinawakan ni Darcy ang kamay niya. Maingat, parang mahalaga. At sa gitna ng library na minsang muntik mawala, sa harap ng mga batang minsang natakot mawala ng matatakbuhan, nakita ni Joy ang lalaking dating sumira sa kanya, na ngayon ay handang magbago para sa kanya. Hindi pa tapos ang sakit. Hindi pa tapos ang galit. Pero sa unang pagkakataon, hindi na kontrata ang nagdudugtong sa kanila, kundi pagpili at respeto. Hindi ko papayagan na pangalan ko ang mauna. Nakatayo si Joy sa harap ng malaking tarp na nakatakip sa bagong signage ng library. Hawak niya ang gilid ng tela. Nakakunot ang noo. Late ka na nga para magreklamo. Sagot naman ni Darcy mula sa likod. Darcy, seryoso ko. Ganon din ako. Lumapit siya. Naka-light gray suit pero walang tie. Mas relaxed. Mas tao. Hawak niya ang clipboard na may listahan ng programa. Hindi dapat ganito. Community to, hindi brand. Sabi ni Joy. Hindi rin to branding. Sagot niya. Recognition to. Hindi ko naman kailangan. Alam ko. Then bakit? Dahil kailangan ko. Natigilan si Joy. Ano? Tanong niya. Para maalala ko araw-araw kung sino nagturo sa akin kung paano maging tao. Sabi ni Darcy. Napahinga si Joy. Ang drama mo. Accurate lang. Umirap siya pero may maliit na ngiti. Pwede bang baguhin? Hindi na. Darcy, printed na oh. Sagot niya. 48,000 ang binayad ko para sa signage na yan. Sayang kung papalitan. Napailing si Joy. Talagang may presyo pa. Lahat may presyo. Pero hindi lahat nabibili. Tumingin siya kay Joy ng diretsyo. Hindi na siya umiwas. Okay, fine, sabi ni Joy. Pero kung may magtanong, sasabihin ko hindi ko idea yan ha. Sabihin mo kung anong gusto mo. Sasabihin ko ikaw ang mayabang. Alam na nila yan. May tumawag mula sa stage. Miss Joy, Sir Darcy, ready na po. Luminga si Joy. Puno ang paligid. May mga upuan. May stage na may mic. May banner sa likod. May mga batang naka-uniform. May nanay na nakaayos kahit simple. May mga media sa gilid. May amoy pagkain mula sa handa sa kabilang tent. Pansit, lumpia, at soft drinks. Ito ang araw. Grand reopening. Hindi na lang library. Buong community ang nakatayo ulit. Kinakabahan ka? Tanong ni Darcy. Hindi, sagot ni Joy. Sinungaling. Konti. Normal. Hindi ako sanay na ganito karaming taong nakatingin sa akin. Sanay ka na. Hindi ako sanay na hindi ako hinuhusgahan. Tumingin si Darcy sa crowd. Kung may manghusga sa'yo, akong haharap. Di na kailangan. Gusto ko. Alam ko. Tahimik sandali. Inawakan ni Darcy ang kamay niya ng maingat, parang lagi. Hindi na siya nagpaalam at hindi na rin umalis si Joy. Ready? Tanong niya. Huminga siya ng malalim. Ready. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Palakpakan. Nakatayo si Joy sa stage. Hawak ang mic. Katabi niya si Darcy. Sa harap nila ang buong komunidad. Nakikita niya si Nanay Lita sa third row. Umiiyak habang nakangiti. Si June naman, nakataas ang phone. Nagvi-video. Si Ella nasa harap. Kumakaway. Hindi ko po alam kung saan magsisimula, sabi ni Joy. Kasi kung ilang beses na pong muntik mawala ang lugar na to, mas maraming beses po na pinili ninyo na ipaglaban ito. Tahimik ang lahat. Ang library na to, hindi lang po building. Hindi lang po ito libro. Ito po ay pagkakataon. Para sa batang gustong magbasa kahit walang pambili. Para sa estudyanteng gustong makapagtapos. Para sa pamilyang naghahanap ng pag-asa. Napaluha ang ilan. Totoo po, sabi niya. May mga taong may pera na kayang magpatayo ng gusali. Pero mas mahalaga po ang mga taong may prinsipyo na kayang ipaglaban ito. Napatingin siya kay Darcy. Hindi umiwas ang lalaki. Salamat po sa lahat ng tumulong. At lalong-lalo na sa isang taong hindi naging perpekto pero piniling magbago. May mahihinang tawa. Ngumiti sa Joy. Hindi po madali ang pinagdaanan namin. Dagdag niya. Hindi rin po perfect ang kwento. Pero totoo. Palakpakan. Ngayon, sabi ng host, oras na po para sa unveiling ng bagong pangalan ng library. Lumapit si Joy at Darcy sa tarp. Last chance. Pwede pa nating baguhin. Bulong na Joy. Too late. Bulong na Darcy. Fine. Hinawakan nila ang tela. Ready? Sabi ng host. Ready. Sabay nilang sagot. Hinila nila ang tela pababa. Lumabas ang signage. Joy and Darcy Archives. Community Library for Learning and Hope. Sumabog ang palakpakan. May sumigaw. May umiyak. May nagvideo. Si Joy nakatayo lamang. Nakatingin. Hindi sa pangalan, kundi sa mga tao. Sa mga batang tumatakbo papasok. Sa mga nanay na nagpapasalamat. Sa kapatid niya na nakangiti. Sa nanay niya na nakatingin sa kanya na parang proud. Worth it? Tanong ni Darcy sa tabi niya. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay tumango siya. Worth it. Pagkatapos ng program, unti-unting pumasok ang mga tao sa loob ng library. May nagbubukas ng libro. May naglalaro ng educational games. May nagche-check ng computers. Tahimik ang gitna. Nasa aisle si Joy at inaayos ang ilang libro sa shelf. Nakatalikod siya. May mga hakbang sa likod. Hindi ka mapakali kahit opening day, sabi ni Darcy. Sanay na ako, sagot niya. Lumapit siya. Thank you, sabi niya. Para saan? Sa pagbalik. Hindi naman ako umalis ha. Totoo. Tahimik. Kinuha ni Darcy ang isang libro sa shelf. Luma na. Yung paborito ni Joy noong bata pa siya. Natapos ko na, sabi niya. Oh, anong ending? Hindi agad happy eh. Pero worth it. Ngumiti si Joy. Good. Lumapit si Darcy ng konti. Mas malapit, hindi agad nagsalita. Joy, sabi niya. Ano? Wala na tayong kontrata. Alam ko. Wala na tayong kailangang ipaglaban sa papel. Alam ko. Pero gusto ko pa rin ipaglaban to. Tumingin siya sa kanya. Ano? Tayo. Huminga si Joy ng malalim. Hindi na siya umatras. Hindi na siya natakot. Hindi ako madaling mahalin, sabi niya. Hindi rin ako madaling mahalin, sagot niya. Mas mahirap ka. Mas patigas ka. Masakit ako magsalita. Mas masakit akong gumawa. Tahimik, magkatapat.
magkalapit. At pagkatapos ng lahat, sabi ni Joy, bakit ako pa rin? Hindi siya nag-isip. Dahil ikaw ang pinili kong hindi bitawan? Napapikit sa Joy. Pagmulat niya, hinawakan niya ang kwelyo ng polo ni Darcy. At ikaw, ang pinili kong bigyan ng chance. Ngumiti si Darcy. Hindi yan smug. Hindi mayabang. Masaya. Dahan-dahan siyang yumuko. At ngayon, bulong niya. Hindi emergency? Umirap si Joy pero may ngiti. Hindi. Sure? Very sure. At bago pa siya makapagbiro ulit, hinalikan siya ni Joy. Hindi mabilis. Hindi peke. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Nanlambot ang tuhod ni Darcy saglit, pero agad siyang bumawi. Hinawakan niya ang bewang ni Joy nang maingat pero sigurado. Sa gitna ng mga libro, sa loob ng library na minsang muntik mawala, sa harap ng pangalang hindi lang sa kanila, kundi sa komunidad, nagtagpo ang dalawang taong nagsimula sa galit, sa hiya, sa kontrata, at nagtapos sa pagpili. Sa likod nila nakapaskil ang bagong titulo. Sa harap nila ang mga batang nagbabasa, at sa pagitan nila isang pag-ibig na hindi binili, kundi ipinaglaban. At doon na nga po nagtatapos ang kwento natin for today. Oy, ka-Ate Jane, kung nagbigay naman ng smile sa'yo itong kwento natin, give our story a thumbs up naman dyan. Ang pinaka-favorite part ko sa story natin is yung sinabi na hindi lahat nabibili ng pera. That's very, very true. Diba mga ka-Ate Jane? Anyway, it's time for shout out. I'd like to shout out Rosalie Bazar. At yung comment niya yung napili ko from our last video. Sabi niya, yan, relate ako sa ganyan. Biyanan ko, swapang. Pag-aari ko, inaangkin. Ayun, nakarma, pati partner ko. Lahat sila nakarma. Sa lupa, from Bataan. Hello sa'yo, Rosalie Bazar. So, very true to life pala or real life story. Nakarelate daw siya dun sa last story natin. Ikaw, ka-Ate Jane, ano naman ang iyong natutunan, realization, comment, or thoughts about our story today? Please share it in the comment section down below para mabasa ko at baka ikaw na rin ang ma-shoutout ko sa susunod nating kwento. Anyway, maraming salamat muli sa pagsama sa akin sa ating kwentuhan ngayong araw. Hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat. And God bless everyone. Bye!